Pressure. Gold natin is 45%. So, mas bawang yung alak niya, mas richer. And neat, masarap inumin niya ng neat. So, itong 40 natin ay yung silver barrick natin. So, medyo light and smooth and sweet yan. Yung ginamit dyan is 40% sa mga cocktail natin. So, hindi ko sobrang malakas. Konti. So, may any questions po ba from our friends? Dito po. I'm Florencio po from manoflare.com. Ask ko lang po kung kano katagal po yung development ng bagay. Kung ilang years po siya na-conceptualize until ma-develop po siya. Actually, 2 years po ito. Pero kung pag-uusapan lang po, si Papa, matagal na ho niyang pangarap yung maggawa ng lambanog kasi coconut products sila eh. Nito lang nung umano ako dito, so nabuo yung aming pagbuo ng barek lambanog. 2 years. Hindi po nyo naitatanong. Si Engineer Neil po ay manugang ko rin si Mil. Si Engineer Neil po, chemical engineer talaga siya. So, ang naging asawa niya po ay yung panganay namin anak na obigay nila. Hello, magandang hapon po. Kenneth po, Del Rosario from Breda. I was wondering, ano yung expansion? Ano bang distribution plans niyo here? Saan siya mabibili? Ito ba ay mabibili sa Toys R Us? Charing. Baka. Para Bata pa lang. umpisa na natin sila. So ito po ba sa mga bars lang? Antibacterial yan. Sa mga suking binihi? Sabi suking ano? Dahil shops. Pure Gold, ganyan, Alingpuri. Dahil magsasara na po yung Toys R Us. Toy Kingdom po. So sa ngayon po, this is available sa Lazada and through our online store sa quezonsbest.com. Meron po kaming mga pending, hinihintay na lang yung orders pero it's approved already for SNR, Landers, Marketplace. So yun yung ilang mga stores po natin, and then by next year we're hoping that we can get to the more accessible markets. So for now yun po yung, I think by January magiging ready po for SNR and Landers. I think approval po kasi na last month lang. So nag-freeze order na sila ng December kasi busy sila. So by January po. And of course, we are also targeting the export markets. Kaya po si Mama at Papa, sila po ay pumupunta sa mga expo, international expos, na pinapresent itong Barrick. We have some inquiries from different countries, mga Japanese, mga Koreans, gusto nila yung lasa. Sa Europe ay nagkaroon din po ng ilang mga expo doon and they really like the different, parang ang definition nila it's yung may unique siyang lasa na parang familiar pero parang hindi. So may ganun sila. Dahil nga we want to, and how we explain it is we want to let them know na lambanog is lambanog. Hindi siya, is it a type of vodka? Is it a type of ganito? So, to establish its own identity. So that is our distribution plan for the international markets. Additional po, since ako yung na-expose sa mga international na ako nagdala sa Frankfurt, natikman ng taga-Frankfurt, natikman ng taga-Italy, ng Japan, ng China, ng Korea. So isa po yung nila, sabi sa ating lambanog. Very unique, sweet daw po sila. Sweet daw yung ating lambanog. So coming na po din sa mga bansang yun, kasi lahat po ng embassy through DTI, napadalhan ko na po, ginamit na nila din last June, lalo na nung Independence Day. Tuwa-tuwa po ang ating mga embassies kasi may papakilala na sila sa kanilang mga bansang assignment ng tunay na lambanog natin. Nabanggit niyo po yung DTI.
Has the government or LGU provided any assistance regarding your product? Assistance po from In them. terms of exposure, Yes, lalo-lalo na po sir, yung assistance ng DTI ngayon, ng, yung CFIPP under ko po na funding na nililibre nila po kami sa mga expo, yung hotel, yung booth. So kaya po as far as Europe, nakakarating po kami. So pasalamat po kami sa DTI na po promote ng husa yung ating mga coconut products. Ganun po. Yes. Hi, Ma'am Shelf Life. Sorry, Larissa from Manila Society. Regarding na sa shelf life. I know, habang tumatagal ang alak na sa Kaya sila lang banog. sa laban, Technically po, wala po talagang shelf life ng alak. Kasi po, yun nga po, habang tumatagal, masarap po yan. Yun. Totoo yun. pero pag mga ganyan, di po pagtagal lang, sarap. Basta wag lang nakabilad or warm masyado. Basta okay. Kailangan, ang tawag ng special wala namang packing. environment. Basta Storage, normal lang, storage. normal nakabilad. Normal temperature. Room temperature. Cooler better. Than Parang wine din. for liquor. Parang wine din. So, what's your expectation po? As you, gusto ko yung malapit naman ako. What's your expectation? Kasi iba po na kapag na tayo, nakapag-expose na siya, you've been through several expos. So, for po yung reception, yun naman sabi ko, matamis, may kakaiba sa atin. Pero basically po, what's the overall impact? Para po nga ang overall impact ng dating niyang ating labanog sa iba-ibang bansa ay accepted sila. Accepted nila yung ating labanog. Australia is dapat mag-order na ngayon through embassy din doon. Sabi nila since December na, pag-January na po na Australia. Si Japan naman po masyadong gusto nila it's organic, so Japan organic. So amin na po inaasikaso yung papel for organic ng Japan. Magandang araw po. JL po. Actually, editor ko po si Kenneth. Nag-editor po kami. So, hindi lang po kasi, hindi naman po ako manginginig. Pero kapag narinig po kasi ang lambanog, nasa isip ay yung physical labor. Talagang sa puno, lahat, pagpapakulo. Pero ngayon, nasa panahon na po tayo ng teknolohiya. Ang tanong ko lang po, paano po naka-apekto halimbawa yung AI, yung digital marketing sa industriya po ng lambanog? Siguro as far as AI is concerned, hindi pa tayo na doon sa ganong technology to affect it as much na parang well if makakatulong yung AI, that would be good, pero at least for our how we are doing it now ay wala pa po kami doon. So if it would help the manufacturing side or how so medyo hindi pa dahil it's really more on the very hard labor pa rin talaga siya. Even if nakita niyo po yung video kanina na kinukuha yung sap from the coconut flour, it's very manual labor pa rin talaga siya. Yung setup nung pag-distill sa kanya, pinagpapakulo, it's still using the same technology. Medyo in-advance lang natin in terms of yung itsura niya, pero basically it's still the same of a very traditional manner. Pero the thing that we can modernize, we modernize, pero not to that level of tipong AI, that level of technology. So, yeah, and then pero siguro, more on the digital marketing side, how we will be introducing this to first of all, sa local market. Kasi ang isang, katulad po na banggit Sir Richie, ang isa sa mga hurdles na kailangan naming matawid ay yung pagpapakilala sa lambanog in its identity. Yung para bang may sarili siyang, yung mention po ni Miss Ida, na you think of Japan, sake, you think of Korea, soju, you think of Mexico, tequila. Para bang
wala pa tayo sa stage na when you think of Philippines, Lambanog. Wala pa dun eh. So, kaya siguro on the local marketing side, if we want to utilize AI, how we can parang itawid yung storytelling na yun. So, I think that yun doon siya pwedeng makatulong. And then, of course, if we can embrace that national identity for this drink, then yun yung titingnan natin na, okay, if locally, we can identify it, we can, alam mo yun, kilala na siya locally that way, then dun pa lang siya start to na makilala internationally. So parang we start with the home with the home turf. So I hope I've answered the question. Kasi pa rin sa kanya yung paano siya pinapakulan. Mas medyo modernize lang yung ginagamit ng mga food. Kasi yung isa sa gusto ko sana itanong. Sorry, kasi yung gusto ko din talaga itanong kanina, how far are we from the normal, yung dati nating traditional na ginagawa sa ngayon? Kasi, wala na. Ron from Manila Times. When you develop the product, yung Barrick, who do you picture na drinking it? Market. Makagaya ko. So yeah, we're thinking of two generations basically. So the first generation is yung traditional generation na okay, I don't wanna use an offensive word, but siguro the earlier generation, I don't wanna Matatanda kami. respect for everyone dahil medyo nakainom na tayong lahat. Bako lasing. So, no offense. But yeah, the medyo older generation, because of the recall of the tradition of Lambanog. So that's the first one. And then the second generation that we're thinking of is yung ngayon na the current generation na ang mas kilala nila is the foreign brands, more the bigger brands, bigger names of kinds of liquor. So when we were formulating this, we're thinking of this will be a bridge. So some the people who are traditionally inclined will appreciate this, and we want to introduce this as well to the newer generations that we have this tradition. So the drink is really a bridge drink. So it's a multi-generational thing nung iniisip namin. Kasi, of course, that would factor in parang anong itsura ba nito, ano paano namin siya i-market, how would we. So that's what we're thinking of. So it will be a bridge of two generations, and basically tradition and modernity, bridging those. Sorry, sa muna naman ulit. Kasi masyado na kasi yung curious. Kasi napapag-usapan niya namin. Kasi, ano tawag namin? Millennial. Wow. Millennial. Millennial na. Talaga. Sila yung sa amin. Bawal daw magdait. Bawal magdait. Bako lasing. Ito millennial, ito millennial. Millennial. On this break tayo. Okay. Pero kasi diba Millennial. normally, yung generation namin, parang tipo sige, 4 cartos, or parang Yun. Manila. kasi di ba, ano niya kasi, sabi ko, okay, pwede na to sa millennials. Pero, yun nga, as for mga ganitong form, the problem is, you can only get this from bars and all. So, how can you, parang down nyo sa mga bahay, sa kwentuhan, sa, ang tawag, anong word ito? Tongit. Bagay. So siguro one specific effort para po sa amin na ipakita yung bridge na yun is all these recipes will be made available online through our website. So ipapakita pa namin how you can actually have it in your press kits, and that will be made available online. So we will part yun ng introduction namin sa mga tao na hindi ito pang matandang drink. So there's a modern. So yun po yung isa sa mga specific efforts namin of doing it. So yeah, we're making these recipes available online. Of course, props to Sir Richie. This is his recipe. So napakaganda ang innovation. Thank you, Sir Richie. So yun po. At do you plan to also come out with
premixes na mini-mix na just like yung other distilleries. Kasi yun mas madali eh. Parang ano na. Pag kasi recipe, pag nagkamali pa, baka hindi mo ganda magagawa. Whereas, if you were the ones who made the product, tamang-tama yun talaga sa timpla, di ba? We're taking note of that comment. It will mean work for us. Kasi, But yes, parang ma'am. nasa atin yung nasa Yung ngayon, atin It's a good idea. mas yun eh. It's a good idea. Kaysa In the yung sila pa yung future. gagawa, tamad normally, sorry sa In the mga tamad ang millennials eh. Gusto nila, tagay-tagay In the na future. direction eh. In the future, We'll take note of that. future projects. Sorry, Sir Hannah from Manila Rise. Ask ko lang kung since nakikilala na si Barry, meron ba kayong parang naiisip na maging endorser in the future? Or... Pwede ba naman po ako? Wala pa. Pwede pa po. Okay din ako, di ba ako lasing? Wala ka Of pa. course, nasa plano po yun. Kukuha kami talaga ng endorser para lalo pa siyang makilala. Ayan. Siguro po ang tricky doon kasi filter ko yung words ko dahil ayaw ko hindi tayo naninira. Because we want the identity of Barrick really to highlight more is the farmers, the industry. So it's more of parang it will be very much against the grain of how the liquor industry is happening and how marketing in the liquor industry is happening. So it will be against that grain. Medyo what we want to feature more is the roots of where it comes from. So basically, kung kukuha man po kami ng endorser that we can afford, it will be people who are in the farming industry or advocates for farming, advocates for coconut. So siguro that the celebrity type na parang medyo archetypal na nasa isip natin na pwede yung model ng alak. So not that na may kabayong tumatakbo. Okay, wala na po yung sabihin. It's a joke. Wala na kayo mababanggit eh. Ako na eh. So baka kasi kami sa... Pwede ako doon. Kaya ko magbikini. So ang ilalaban natin siguro kalabaw. Ayan. Masakay ako sa kalabaw. Pwede ako So doon. we're very careful of Di ba ako how lasing? we are building the image and brand of and elevate basically the industry. So I think we have time for 2 more questions. Yes po. Ask ko lang po, since market niya rin po ito internationally, how would you describe Lambanog to a foreigner or haven't tasted Lambanog? How I describe. Yes po, how would you describe sa foreigner? Sa foreigner, lagi ko pong sinasabi, ito yung ating Philippine po na lambanog na very unique, very traditional na inumin ng Pilipino dito sa Pilipinas. Yan po yung pagpupunong namin ginagawa dito. Pero ano yung taste? How do you describe the taste? Ayun nga po, iba-ibang bansa na yung pinuntahan ko para ipataste siya sa lahat ng mga expo sa France, sa Italy, dito sa Asia. Isa po ang sabi ng nila, sweet taste siya. So sabi ko, sweet taste pala siya. Dahil Totoo naman. talaga natatamisan sila. Totoo naman. So hindi Totoo siya, naman. yun yung unique taste ng ating Kinain mo na ba laban. as is? Gusto nila. Ay, yung ibang lambanog. Hindi. Yung normal na lang ba talaga may lasa eh. Wala. Ano po? Ray from Buera Cantato. Paano nga po ulit na form yung Barrick? Pangalan na Barrick. Bakit Barrick? Kasi sa akin maganda siya sa akin. Kasi alam ko yung Barrick. But for others kasi na hindi naman alam yun. So yun, yung alam mo sir na Barrick, yun yung kasama doon, Barrick na iinom. And then yung cake na sa galing sa cake. Roots ng lambanog. Gano'ng katagal po siya form? Actually yun po ay idea ng just pop. Hindi, yung Barrick, ilagi ko naririnig isang giigo. Totoo naman. Sa Batangas, sa Quezon, Batangas, Laguna, Quezon. ganyan. Pero sa Manila, hindi. Hindi. Barrick Kaya talaga. noon, naisip Probinsya talaga. ko, pinag-aralan ko yun eh. Sabi ko, Barrick o Taga.
Tagaytay, Inuman. Sabi ko, parang yung barik madaling tandaan. Madaling tandaan. At saka, nga, sabi ko yung K na, yung barik, R-I-K yung huli. Sabi ko, ang gawin natin dyan yung Quezon. Kasi yung brand name ng mga product namin mula sa coconut ay kuwan, yung Coco Jam lahat. Ay Quezon's Best yung aming talagang kilala kami sa Quezon's Best. Kaya yung QUE, Quezon's yun. To recognize Quezon. Kaya nung nagtanong, barike, sa abroad na sa pero may meaning yan eh, may meaning. Sa abroad, yun yung French word, may yung lalagyan ng barrel. Ang tawag doon, barik din. Baka doon lang namin nakama. At saka dito sa Bacolod, sa isang probinsya sa Bisaya, alam nila yung barik, lalagyan ng anak. Iba yung term nila. Sabi ko, gano'n ba? Pero talaga sa atin, sa Quezon, Laguna, Batangas, alam na nila yun. Tayo mo ng barik. Tayo magbarik. Darating at hapon na, tayo magbarik. Tayo magbarik. Lagi ko na sabihin ng mga Katagalugan. Barik. Ayun. Thank you po. Yun po, going back po yun sa international expo. Wala po kayong kasabay na ibang lambanog. Kayo lang po. So, sweet daw po. Sa Europe lang po ba? Or pati US? Wala po akong nakakasabay na ibang lambanog. At saka hindi po kasi kami may FDA. Kaya hindi lahat kasi pwedeng expo kung walang FDA. Yan. Ayun. Di mas maganda po kasi you're the first and proudly representing Philippines. Yes, proudly Philippine product. Congratulations po. Thank you. So, thank you so much. Wala na po tayong time for questions, but after our program, pwede nyo naman pong lapitan sila, ay makapagkwentuhan po kayo, kung may tanong pa po kayo sa kanila. But now, we're going to the most important, hindi naman pala most important, most awaited. Most important pala yung uminom tayo. Most awaited part. So, syempre, yun, gusto natin may mga uwi naman na maraming salamat po, Engineer po, Mara, Sir Nico. Thank you. So, gusto po namin meron pong umuwi na merong bote ng balik. Or so, meron po tayong raffle ngayon. So, tinatawagan ko po si Mil para si Mil po ang bubunot po ng ating tatlong which one? The silver, ayan, yung green, the silver balik. Ayaw namin sobrang malasing, so yung silver lang po. Konti lang po. Ayan, so... Ayun pala. Okay, sige. Mil, bunot na ang ating... Isa muna. Ayan na, sinishake ko po. Ano yan? Sir. Lucky winner lang. Hindi ka mapasa. Representative. Hindi ba nagsulat yan? May hindi yata yung sulat. Ating bulog niya. Liana. Uy, di ba yung mag ba? Di ba yung mag